O Diyos. Tunay nga po, Lord, na Ikaw ay mabuti, O Lord God. Hindi ka nagmamaliw, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, na patuloy, O Lord God, sa loob ng nakaraang taon, Panginoon, at hanggang sa ngayon, hanggang sa kasulukuyan, O Diyos, patuloy namin, Panginoon, na iniaalay sa iyo, Panginoon, ang aming buhay at pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, ang aming future, O God. At dalangin namin, O Diyos, ng iyong patnubay, ng iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy namin gabay, Panginoon, sa aming buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, sa mga ginawa mo, Panginoon, Lord, sa aming buhay. Lord, nabigyan mo kami ng tagumpay sa lahat, Panginoon, ng aming mga challenges. So, Lord God, Ikaw ang aming kasama. Salamat, Panginoon, ang iyong mga salita ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang kami magtagumpay, Panginoon, sa buhay na ito, Lord. Salamat, O Diyos, na patuloy na kinakalinga mo, Panginoon, at niyayakap mo, Diyos, ang aming pamilya. Salamat, Panginoon, din, Lord God, na patuloy na iningatan mo, Lord God, ang bawat miyembro, Panginoon, ng aming pamilya. Tunay nga po, Lord, patuloy na tinataas namin sila sa iyo, Diyos, at dalangin namin na patuloy kang maghari sa bawat pamilya, Panginoon, hindi lamang sa bawat pamilya Kristiyano, kundi sa buong sambayang Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang aming bansa patuloy, Lord God, na kumilala sa iyo, Panginoon, at tunay nga na ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang, Panginoon, ang tunay, Lord God, na nasambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tunay, O Lord God, na nahanap mo, Panginoon, ang mga tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, at mapalad ang bansa na si Yahweh, ang aming Diyos, ang siyang Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, that you are Lord over our country, Panginoon, over the Philippines, O Lord God, and in every family, every Filipino family, O Lord God. Lord, patuloy mo kaming pagharian, O Diyos, at patuloy mo, Lord, na gabayan at bigyan ng katalinuhan, O Lord God, sa pamumuno ang aming mga pinuno ng aming bayan, Panginoon. Lord, manguna ka, Panginoon, sa aming presidente, O Lord God. Sige po, ipag-pray po natin ang ating president. Lord, sa lahat ng kanyang mga adhikain, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga kasakitan, O Lord God, sa kanyang pamumuno, patuloy na gabayan mo siya, Panginoon. At ikaw, Lord, magbigay sa kanya ng wisdom, O Lord God. Give him faith in you, O Lord God. Lord, that all things, O Lord God, na kanyang mga gagawin, Panginoon, ay ipagkatiwala niya sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang kanyang gabay. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, at patuloy mong kapagtubayan, Panginoon. Lord God, ang lahat ng aming government officers, Panginoon, officials, O God. Lord, salamat sa iyo, Diyos, at patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Lord God, ang bawat mga iglesia, O Lord God. Lord, na sumasamba sa iyo ngayon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong patubayan, O Lord God, ang mga pupunta, Panginoon, sa bawat iglesia, O Lord God, sa bawat churches, Panginoon, kung saan sasambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, ikaw lamang ang maitaas. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ang siyang maitaas, O Lord God. For there is no other name written down in glory that we might be saved, O Lord God. For you are our Savior, O Lord God. You are our Lord. You are our King, Panginoon, and you are the coming King. Thank you, Lord God. Salamat sa iyo, Diyos. Sa umagang ito, punuin mo ang aming puso, Panginoon. Lord God, na puso mapagsamba, mapagpuri sa iyo, Panginoon, at bukas na kaisipan, Panginoon. Lord, alisin mo, anuman, Lord, ang mga bagay, Panginoon, na nagpapabigat sa bawat isa, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang aming kagalingan. Ikaw, Lord, ang aming deliverer, O God. You will deliver us, O Lord God, from all the wiles of the enemy, Panginoon. And we will choose to obey you, O Lord God. We will walk on your ways, O Lord God. And we will hold on to your promises, O Lord God. But those, Lord God, who put their trust in you, O Lord God, in no way, Lord God. Lord, you will cast them out, Panginoon, but you will give them success, O Lord God. You will give them favor, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Handa mo ang aming mga puso sa umagang ito. Salamat, O Lord God, that by your blood, Panginoon, we have been redeemed, O God. By your blood, O Lord God, all our sins are forgiven, O Lord God. Thank you, Lord God, as we walk in the light and have fellowship with other Christians. The blood of Jesus Christ cleanses
sanctified. By the blood of Jesus, we have been sanctified. Thank you, Lord God, and we give you all the glory and honor and praise, Lord God. Thank you, Jesus. Let your Holy Spirit continue to empower, Lord God, our pastor, Panginoon, to deliver your word today, Lord. Give us a receptive heart, Panginoon, Lord God, and a new direction, Lord God, of this ministry. Thank you, Lord God, Lord. Anoint your minister, or worship ministers, Panginoon, Lord, that we can ever give you the highest praise that we can ever give. All glory belongs to you alone. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Kasi po natin ang palakpak para sa Panginoon. Yan na ba ang best mo? Ay sabi sa katawan mo, ipagpalang umaga. Happy New Year! Masaya ako na kasama rin na ngayon. Amen! Hallelujah! The first Sunday of the year, and we are blessed. Masama-sama po tayo na magpupuli sa Panginoon. Amen! Meron na ako nais i-share sa inyo. Ito po yung pinaalala po sa akin ng Panginoon for the whole week. Sabi niya, sa Isaiah 43 verse 18 to 19, sa English po muna, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa Tagalog naman po, sabi niya, ngunit huwag na ninyong isipin ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang isipin yung nakaraan. Magpatawad ka na. Magpapahato na tayo. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong araw. Amen? Because God is alive. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Ibig sabihin lamang po nito, God is on the move. May ginagawa ng Panginoon. Kaya ngayong taga, papanakpan tayo, magpapuli tayo sa Panginoon. Because He is serving. We are alive to praise the Lord. Amen? Kaya kung last year, yung palakpak ko, nandito lang. Tataas mo yan. Amen? Kung yung kamay mo, nandito lang. Itataas mo yan.
Yes, Lord, mahal na mahal namin, Ama. Pagpupurihan ka namin araw-araw sa buhay namin. At simula sa araw na ito, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. At iibigin ka namin ang buong puso, buong lakas. Salamat sa iyong katapatan, kabutihan sa aming buhay. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Buhay ko'y lagi
sa'yo ang karamayan. Kapangyarihan ngayon at magpapagayama. Itatanggap sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, tataas ang aking piling. Dadangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Here's good. Yes, Lord. Come on, church together. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilaan ko'y di mapapantayan. Come on, church together. Solo ko. Sumulin ka sa hawig, dadangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilaan ko'y di mapapantayan. What you sing in the Lord? Pupurihin ka sa hawig, come on. Dadangas sa buhay ko'y tanging ikaw. Come on.
Panginoon, salamat, O God. Sa buong taon, O God, na iningatan mo kami, O God. Ngayon, O God, simula na to, ganun din yung gagawin mo, Panginoon. Kaya salamat, ikaw ay tapat, nakila sa buhay namin, O God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you. We glorify you in this place in our life, O God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Come on, come on, for Jesus. Come on, for Jesus. Mag-isabi naman sa katabi mo, bagong pag-asa, bagong simula. Good morning. Ready na po ba kayo this year? Ready na po ba kayo this year? Gagawin ni Lord sa buhay niyo. Ready na po ba tayo sa gagawin ni Lord sa buhay natin? Amen? As we begin 2026, no, it is right to realign our heart to God. Amen? And then, our resources, our priority, no? Alam natin dapat kung saan nagmumula ang ating resources, kundi lang kay Lord. Amen po ba? One of the clearest ways Scripture teaches us to honor God is through tithes and offering. Ito yung simula ng taon, at January, na yung tithes and offering mo, sisimulan mo, na tapat ka, ibibigay mo lahat. Amen? Amen? And then sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. Amen? Saan po nagagaling yung kayamanan natin? Hindi ba kay Lord? Hindi po ba? Kaya nga po, God owns everything. Wala po tayong pagmamayari. Naniniwala po ba kayo na wala tayong pagmamayari? Lahat ng nakikita natin, lahat ng meron sa atin, ay kay Lord lamang. Amen po ba? Kaya po, before we talk about giving, we must first understand
the ownership. Kung sino po ba yung nagmamay-ari ng lahat. Sabi nga sa Psalm chapter 21 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Kaya lahat ng nakikita po natin, lahat ng meron tayo, galing kay Lord yan. Kaya lahat ng binibigay sa atin, ibibigay din natin kay Lord. Yung dapat, karapat-dapat. No? Amen? We are not owners, we are stewards. Amen? Pinagkatiwala lang po sa atin ni Lord. Lahat ng meron sa atin. Kaya maliit man yan, malaki man yan, ingatan natin, i-keep natin, maging responsible tayo. Amen po ba? Everything we have, income, skills, opportunity comes from God. Tithes and offering are not God taking from us. They are returning to Him what already belongs to Him. Alam niyo po, hindi na kailangan ng pera ni Lord. Kailangan lang ni Lord makita sa atin yung Lordship, yung obedience, yung trust sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po tayo. And let us prepare our tithes and offering. Let's hold it. And let us pray. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Salamat sa bagong simula na ibinigay mo sa amin, Lord God. This year, sa amin itong taon na to, Panginoon. And Lord, alam namin na marami kang gagawin in this year, Panginoon. Kaya Lord, we are excited, Panginoon, sa gagawin mo sa buhay namin, sa buhay ng pamilya namin, O God. Kaya salamat, O God, ibibigay namin ng tapat, Lord God, ng buo, yung dapat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga blessing na ibinibigay mo at darating pa, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Praise. Diyan, isa lang na itong mic. Ako. Oh, yan. Praise. Hello. Praise. Hello. Hello. Good morning po sa ating lahat. Happy New Year. Pakisabi mo naman sa katabi mo, you are blessed, you are here. Amen. Sige po, manalangin po muna tayo. Lord, we commit this morning to you. We continue to acknowledge you, Holy Spirit. Lord, kayo po yung maging speaker po namin. Let your voice be heard, Lord. And let there be transformation, Panginoon. Lord, sa inyo po kami tumitingin. Alam po namin, Lord, wala po kaming magagawa apart from you. Kaya Lord, gawin niyo pong mabunga yung pag-aaral po namin. Matanim po yung mga salita mo sa puso namin, Lord. At talagang matransform ang aming kaisipan. May handa kami sa buong taon ng 2026, Lord, through your message. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Pakisabi nga po sa katabi mo, momentum. No? So yan po yung ating topic this morning. It's about how to have momentum this year 2026. But before that, ano ho ba ang ibig sabihin ng salitang momentum? Okay? Sabi pong ganyan sa dictionary, ang momentum po is the strength or force of something when it is moving. Okay?
So, pakisabi ulit sa katabi mo, moving. Yan. So, ito daw po yung lakas or puwersa kapag ang isang bagay ay gumagalaw. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng momentum. Okay? And another definition is, it is the strength or force gained by motion or by a series of events. No? So, ibig pong sabihin, ang momentum ay hindi biglaan. No? Meron pong tinatawag na nag-gain ka muna ng momentum at pag nag-gain mo na yung momentum, okay, ito naman yung merong keeping momentum. Okay? So, para maintindihan po natin, ano ba yung illustration para masabi natin yung momentum. Okay? So, isipin po ninyo itlog. Okay, itlog, whether raw or nilaga, okay? Tapos, ilalagay po natin sa release ng tren. Okay, sa release ng LRT, MRT. And then, tingin po din nyo, mababasag po ba yung itlog? Ha? Wasak? Wasak po? Okay? What if hindi kumikilos yung tren? Hindi, di ba? Amen? Gets po natin? So, kahit pala gaano kalakas, kabigat, katindi yung force nung tren, kung hindi siya kumikilos at gumagalaw, walang kwenta. Tama? Amen? So, that is the power of momentum. Kapag merong paggalaw, merong pagkilos, merong matinding resulta. Amen. Nakakasunod po. So, this morning, yan po yung topic natin. Paano ka magkakaroon ng momentum ngayong 2026 para talagang ma-accomplish mo yung mga goals na matitindi, no, sa buhay mo. Amen? Excited po ba kayo? Amen? So, kapag po gumalaw ang tren, no, and kahit yung bus, di ba, masisira niya, titilapon yung bus. Amen? Kahit harangan yung tren ng malaking bus, titilapon lang yan because of sobrang bilis, amen, nung tren. Amen? Because of the momentum nung tren. Naintindihan po natin yung salitang momentum. Amen? So kung ilalapat natin, kapatid, sa ating buhay, hindi pala sapat na ikaw ay malakas lang, magaling lang. Kung hindi kailangan, ikaw ay merong momentum. Amen? Kasi kahit pala gaano kaliit lang yung problema mo, kapag wala kang ginawa about it, walang kwenta or walang mangyayari sa atin. Amen? So, ito po yung dapat natin na maintindihan. Power without movement is wasted power. Sayang kung hindi ka kikilos. Sayang kung walang momentum ang iyong buhay. Amen? Kaya ibig sabihin po, pag walang galaw, walang momentum. Amen? Meron kang ang potential, meron kang ang lakas, meron kang ang galing, pero kung hindi mo yan nagagamit, walang mangyayari sa iyo ngayong taong 2026. Amen? Kaya po ngayong umagang ito yung focus ng ating pag-aaral. Actually, there are 4 points, pero mga 2 points lang po muna yung ibibigay ko sa atin. So this will be part 1 and next Sunday is part 2. Kaya wag po kayong mag-absent. Amen? Now, I would like to focus doon sa salita po na breakthrough. Last year, 2025, yan ang ating battle cry. Magkakaroon kami ng breakthrough, Lord. Amen? Sino po yung nag-declare nun sa kanyang buhay that we will have breakthrough? Amen? Alam nyo, yung salita pong breakthrough is, ang ibig pong sabihin niyan is, you are breaking from something and you are moving into something. Pag breakthrough tumatawid ka, lumalampas ka. For example, pader. Pag nag-breakthrough ka dyan, from another side, pupunta ka sa other side. Amen? So kung pangit yung dito, pag nag-breakthrough ka at mas maganda yun doon mo palang mararanasan yung mas maganda. Amen?
Kaya ayan po yung ano natin, focus na salita natin ngayong umagang ito, yung salitang breakthrough. No? So yung natatanggal yung ating nakaharang, amen, for our lives para po merong mangyaring maganda sa buhay natin at sa ministry natin. Amen? Sino po yung nangangailangan dito ng breakthrough? Magtaas ng kamay. Financial breakthrough. Makawala sa utang. Amen? Ano pong unang dumadating sa atin? Matapos ang buwan o matapos ang budget? Katapusan ng buwan o katapusan ng budget? Alin ang unang dumarating sa atin? Amen? Sino po nangangailangan ng emotional breakthrough? No? Yung matagal ka nang nakipag-break pero hindi ka pa rin true. Breakthrough ang kailangan mo, kapatid. Amen? So, pakisabi nga sa katabi mo, move on na, bebe. Amen? Yung mga nadidepress, merong kalungkutan, no? Kailangan po natin ng emotional breakthrough. Okay? Sino naman po nangangailangan ng spiritual breakthrough sa atin? Amen? Yung from no disciple, magkakaroon ka ng disciple, magkaka-cell group ka. Amen? No? And also physical breakthrough, yung nangangailangan po ng healing. Amen? Kagalingan. Amen po, in every area ng ating buhay. So, tignan po natin yung story sa 1 Samuel chapter 14. Ito, nakaranas sila ng breakthrough. No? Nakaranas sila ng breakthrough dahil nagkaroon sila ng momentum. Okay? So, tignan po natin yung storya ni Jonathan. No? At doon po natin makukuha yung 4 points po natin sa pag-aaral natin ngayong umagang ito. No? So, sabi po ng 1 Samuel 14:6, ang ganda po ng sinabi ni Jonathan. No, so si Jonathan ay anak ni King Saul, ang unang hari ng Israel. Okay? So, isa siyang prinsipe. Okay? So, dito sa tagpo na ito, sabi mong ganyan ni Jonathan to his armor bearer, yung tagadala ng kalasag niya. Okay? So, kasi pag lumalaban sila, so si Jonathan, busy siyang pumapatay. Yung armor bearer, busy siya na sumasalag para hindi matamaan si Jonathan. Yun po yung trabaho ng armor bearer. Okay? So walang nasabing pangalan sa kanya, sabi niya lang armor bearer. So sabi niya, come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Ang tinutukoy niya po dito, yung mga Filisteo dahil nag-war po sila during that time. No, sabi niya, perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving us, whether by many or by few. Sabihin po natin, nothing can hinder the Lord. Amen? Wala daw pong makakapigil sa Lord. Okay? Kung ililigtas sila nito. Amen? So, ang sabi pong ganyan, hindi hadlang yung kanilang kakulangan at hindi hadlang yung kanilang sitwasyon kung liligtas ba sila ng Lord or hindi. Kung sinasabi niya dito, nasa kamay ng Panginoon kung maliligtas sila. Okay. Amen po? Kaya sabi niya dito sa 1 Samuel 14 verse 6, nothing can hinder the Lord. Amen? Kapatid, walang makakapigil sa Lord kung gusto po tayong papag-breakthrough ni Lord. Amen? Kahit anong sitwasyon po natin sa buhay, basta niloob ng Panginoon na mag-breakthrough ka, makaka-breakthrough ka. Amen? Wala pong limitasyon ng ating Diyos. Amen? Kahit po pader, kayang basagin ni Lord. Amen? Sabi ko nga po dati, si Lord para siyang mabilis na tren. Ano man ang nakaharang dyan, walang uubra. Amen po? Kaya, tignan po natin yung story ni Jonathan, no? Kasi during this time, hirap na hirap sila, no? Dahil po kakaunti lang sila and then susugod siya sa battle, ang kasama lang niya yung kanyang armor bearer, no? During this time, wala po sa kanila ang merong espada. Dahil ang kanilang mga panday, it's either pinatay or pinatapon.
sa malayong lugar. Sa panahon na ito, ang meron lang sandata ay si King Saul at si Jonathan. And the rest are magsasaka na. Okay? So lahat ng tools nila, pangsaka lang. Okay? So ganun po kahirap yung kanilang sitwasyon. And then during this time, yung kanilang mga kababayan, kumampi pa, no? Yung iilan, kumampi pa sa kalaban sa mga Pilisteo. Amen? Kaya sabi ni Jonathan dito, tara, sugurin natin itong mga uncircumcised men na ito. Na perhaps, sabi niya, liligtas tayo ng Panginoon. Whether konti tayo o marami tayo nasusugod. Okay? Amen? So ngayon kapatid, ano yung mapupulot po natin sa storya ni Jonathan? Number 1, na kailangan po nating i-mind, okay, this year 2026, ay yung ating mindset. Pakisabi nga sa katabi mo, mind your mindset. Momentum always begin in the mind. Hindi ka kikilos kapag hindi mo inisip, nakikilos ka. Amen? So, sabi pong ganyan, mindset, ito yung default way of your thinking. Automatic, no? Pag meron kang nakita, narinig, pag yung mindset mo gumana, automatic, yun yung maiisip mo. Okay? Yun yung mindset. Nakaset na doon yung mind mo. Amen? So, it is the person's automatic attitude or opinion about something. Okay? For example, pag sinabing, alibawa na lang, yung katabi mo, pag narinig mo pa lang yung pangalan niya, may mindset ka na ay, mabait yan. Diba? Ay, mapagbigay yan. Diba? Amen? Mindset. Automatic, narinig mo pa lang ang pangalan, nakita mo pa lang yon, naisip mo pa lang, diba? Yun na yung mindset mo. Amen? Amen po. Okay, nakakasunod. So ngayon, kapatid, sabi ganyan, mind your mindset. Okay? Bakit? Bakit natin kailangan i-mind ang ating mindset? Kasi sabi nga po dito daw nagmumula, okay, ang momentum natin. Amen? It will begin in our mind. Kaya ang tanong, meron ka bang right mindset ngayong 2026? Okay? Marami pong Pilipino, meron tayong tinatawag na crab mentality mindset. Hindi naman maraming Pilipino, sorry. Merong Filipino mindset, di ba? Pero meron ding tinatawag na crab mentality mindset. Amen? Crab mentality. Ibig sabihin, kapag meron nangyayari sa iba, itong tao na ito, gusto niya hilain pababa. Crab mentality. Di ba nga kaya yung mga crab sa palengke, hindi yan nakakawala sa palanggana kahit pwede naman silang makakawala. Dahil naghihilahan sila pababa. Amen? Di ba? May nakita kang nag-holding hands sa daan. Mag-iwalay din yan? Sounds family. Sounds familiar. Amen? Di ba? Crab mentality yon. Di ba? Ayaw mong magtagumpay ang relasyon ng iba kasi naiinggit ka, ampalaya, bitter. Amen? Di ba? Nakita mo yung kapitbahay mo, nagkaroon ng mga bagong gamit. Oh, utang yan. Lawin mo kanya nalalamang ka kanan, then tuyo lam. Amen? Crab mentality. Ayaw magkaroon ng gamit yung iba na parang mamahalin. Na, may mayabang na yan, nag-iba ng ugali niyan. Nagkaroon lang ng sasakyan yan, nagkaroon lang ng bahay yan. Iba na yung ugali, ang yabang na, tingnan mo. Crab mentality. Diba? May katrabaho ka na promote. Isip-sip kasi yan eh. Diba? Crab mentality. Amen? May ginagamit si Lord, no? Umaangat yung leadership ability ng church na ito, dumadami sila. Imbis na ipagdasal natin yung leader, pagdududahan natin. Imbis na suportahan po natin, hihintayin natin magkamali yung leader na to. Crab mentality. Amen? Yan yung mga minsan nagpapabagsak
sa atin. Another mindset is colonial mentality. Okay? Yung lagi nating iniisip na kapag ibang lahi, lalo na yung mga bansa na galing sa mga mayayamang bansa na first world country, galing sa Amerika, sa Europe, ang lagi nating isip, magaling. Mas maganda yung product nila, mas maganda yung kanilang mga pinoproduce. Amen? Sabi pong ganyan, sabi nga nung narinig ko na pastor, sabi niya, yung Pilipino, sabi niya, na ang pangalan Angelina Masayahin, nung nagpunta ng Amerika, naging Angelina Jolie. Amen. Diba? O kaya naman si Juanito Lacarin. From being a Filipino, naging US citizen. Ang pangalan na, Johnny Walker. Diba? Social. Amen? Ang colonial mentality, di ba? Yung kapag imported, high quality agad. Di ba? Meron tayong ganong mindset. No? Kapag nag-i-English, matalino. Amen? Colonial mentality. Okay? Diba? Pag foreigner ang nagsasalita, wow, ang galing. Ang galing niya. Diba? Talagang nagtitake notes. Pero pag si Ate Wilma, taga-baryo panipon niya. Yan ako mag-take notes. Colonial mentality. Amen? Pero alam nyo po, meron akong dalawang mindset, no, na nakita sa mga Kristiyano. No, number one, yung tinatawag na fatalism o fatalistic mindset. Anong ibig sabihin ng fatalistic, Ate Wilma? Okay? From the root word faith, okay? Pag sinabing fatalistic ang tao, ito yung umaasa sa kapalaran. Bahala ka na, Lord. Okay? Ang fatalistic, ganito ang isip. Kung ukol, bubukol. Okay? Sabi niya, kung ano man ang mangyari, mangyayari. Ganun ang fatalistic or fatalism. Ito pa, madalas sa Kristiyano, kung will ng Lord, mangyayari. Kahit wala akong gawin. Alam nyo, somehow, tama yon. Pero, kapag ito'y naging extreme, no, hinayaan natin, yung palang faith ay napapalitan ng pagiging irresponsible. Amen? Talagang meron namang sovereignty ang Panginoon Kung gusto ng Panginoon, kung loobin ng Panginoon. Pero kapatid, meron din tinatawag na responsibility. Merong sovereignty ang Diyos, pero meron ding human responsibility. Amen? Ang fatalism kasi, hindi na siya pagtitiwala kung hindi ito'y pag-urong na sa responsibilidad mo. Amen? Gusto mong gumaling, may nga na kang mengan sweets, chocolate, no? Lahat na ng bawal. Amen? And then, sasabihin po natin, kung loloobin ng Panginoon, nagagaling ako. Talagang kalooban ng Lord, na gumaling ka. Ang tanong, paano ang responsibility mo? Ginagawa mo ba ang part mo? Amen? Kaya kapatid, kung gusto mong magkaroon ng momentum, magkaroon ng breakthrough ang buhay mo, mind your mindset. Baka fatalistic na yung mindset mo. Amen? Umaasa na lang sa kapalaran na kahit irresponsible ka na, di ba? Gusto mong mag-breakthrough sa finances, irresponsible tayo, Shopee ka ng Shopee, Lazada ka ng Lazada, TikTok ka ng TikTok, yung pambayad mo ng kuryente, pinambayad mo na sa TikTok. Pinambayad mo na sa order mo. Amen? Amen po. Yes, God is so sovereign and all-powerful. Maligo ka, tapos magpakyut ka na rin. Amen? Lord, ipasa mo ako sa exam. Nag-aral ka ba? Nag-review ka ba? Nagbasa ka ba? You get my point?
Being fatalist is you are praying pero you are not doing your part. Amen? Lord, palaguin niyo po yung simbahan namin. Magligtas ka, Lord, ng mga tao. Sabi ni Lord, nagligtas na ako. Puntahan mo sila. Di ba? Lord, kausapin niyo po sila. Sabi ni Lord, kausapin mo kaya. Amen? God's sovereignty versus human responsibility. Amen? There must always be a combination of that. Hindi puro Lord, Lord, ikaw na lang bahala. Lord, ikaw na lang bahala. Nakakasunod po. Amen? Mahalaga maintindihan po natin ito kasi madalas ang mga Kristiyano ang walang nangyayari sa buhay nila. Pero yung mga unbeliever dahil yung mindset iba, di ba? Kumikilos, gumagawa, gumagalaw, may nangyayari sa kanila. Ang Kristiyano, naging fatalist. Amen? Dapat may mangyayari sa atin kasi kasama natin ang Lord eh. Amen? Kagaya ni Jonathan, sabi niya, tara, halika. Amen? Ganon din po yung invitation ng Lord sa atin. Tara na anak, malwa niyang maninaing blessing mo. Atsuka pa yan. Amen? Kaya po kailangan kumilos na. Amen? No? Nakakasunod po. May nakukuha po ba tayo? Amen? Di ba po totoo naman nakadepende tayo sa kalooban ng Lord? Tama naman po yun, di ba? Pero kailangan balanse, kapatid. Hindi pwedeng pray ka ng pray, tapos wala kang ginagawa. Amen? You must know kung ano yung gagawin. Kaya nagiging over-spiritual tayo di ba? Another example, di ba? Kapag nasira ang sasakyan mo o may nasirang gamit sa atin, di ba? Blower, limbawa. Di ba, hindi naman natin pagpipray. Tatawag tayo ng mekaniko, papadala natin yan sa someone that can fix that para ito ay gumana. Amen? Ang mali kasi sa atin, meron ng bagay na dapat hindi pinagpipray at kailangan ng kumilos, gawan ng aksyon, hindi pa ginagawa ng aksyon. Ang sinasabi, pagpipray ko muna. Alam niyo po, may narinig po akong preacher, sabi niya, yung palang prayer, hindi lang puro salita at puro nasa isip. Ang palang prayer, pag pala gumagawa ka, ay also a form of prayer. Diba? Nagpe-pray ka magkatrabaho, magka-business, and then you are showing in your action, inaayos mo yung resume mo, nag-aaral ka, nag-a-add ka ng skill, diba? Pinapakita mo rin sa Lord na talagang gusto mo yun. Amen? Kaya hindi lang puro salita ang prayer. Even sa action mo, pinapakita mo yung prayer mo. Amen? Kaya kung sino yung mga gustong mag-breakthrough dito, ang tanong, pinapakita mo ba sa iyong aksyon? Amen? Nakukuha po natin yung point natin na sa number 1, mind your mindset. Kung gusto mong magkaroon ng breakthrough, ng momentum, ngayong 2026, palitan na yung fatalistic mindset. Amen? And alam niyo po, another mindset na dapat na ayusin ng mga Kristiyano, yung mindset na pabiktim. Victim mindset. Diba? Yung victim mindset, ang sinasabi niya is, wala akong magagawa kasi kasalanan ng iba. Ini kasi Diba? Pag sinabi mong victim mindset, ganito na talaga ako. Ganun yung motto ng pa-victim mindset. Okay? Kung hindi dahil sa kanila, maayos sana ang buhay ko. Yun ang kanta ng victim mindset. Laging may pagsisisi, laging may palusot, laging may kwento ng kawalan ng kontrol. Lagi ipinapasa ang sisi sa iba. Imako kasi itatang ko kasi Inkanununuan mi kasi Victim mindset. Amen?
Alam niyo po, kung meron man pong nakagawa sa atin ng mali, hindi naman natin dinidiscount na nagkamali sila, naagrabyado tayo, nasaktan tayo. Pero ang sinasabi po natin is that hindi ka pwedeng manatili na isang biktima. Amen? Kung hinayaan ko na sabi ko, diba, kung tinanggap ko na lang na hindi nag-aral si nanay ko, hindi nag-aral si tatay ko, sasabihin ko na lang, sige, kasi mahirap lang kami, hindi na ako mag-aaral. Amen? Pero hindi. Diba? Kailangan mindset mo is, ganun na nga yung dinanas ko, dapat hindi ko na ito maranasan ulit at ng mga susunod na anak ko at kapamilya ko. Amen? Pag kasi po, pag ang ating mindset ay victim, lagi na lang, wala. Rugu-rugu. O rugu. O rugu. O rugu, rugu, rugu. Puro na lang rugu. Amen? Victim mindset. Amen? Yes? Pwedeng unfair ang ibang tao, pwedeng unfair ang buhay, pero it doesn't mean hindi na po natin kayang mag-succeed. Amen? Kasi po, binigyan tayo ng abilidad ng Panginoon. And sabi nga ng word ni Lord, if God is with me, who can be against me? Amen? Amen. Diba? Totoo po na may pain, diba? Sa buhay na ito. Amen? Pero, hindi po tayo tinawag ng Diyos para ipasa sa iba yung sugat na yon. Amen? Tinawag ka po ng Lord para sa buhay mo, maputol na yung cycle na yon at hindi mo na siya ipasa sa yung magiging anak. Amen? Sa pamilya po namin, ang daming hiwalay sa asawa. No? Yan po yung parang nakita kong cycle. So, marami sa mga, and even I came from a broken family. Pero, kumbaga, talagang dinidesire, pinagpipray, dinideclare, at talagang kumbaga, binagbubuhusan ko ng effort, ay hindi po mangyari yon sa sarili kong marriage at pamilya. Amen? Kaya kailangan baguhin mo yung mindset mo eh. Ang mindset mo dapat, sa akin na mapuputol ang kahirapan ng aming pamilya. Sa akin na mapuputol itong sumpa na ito. Amen? Amen po ba? Amen? Kaya dapat mga kapatid, alisin po natin yung pagiging victim mindset. Amen? Kasi po alam nyo, yung mga merong victim mindset, sumuko na sila sa pagbabago. Tinanggap na nila kung ano yung kanilang current situation. Kaya kapatid, kung gusto mong mabago ang year 2026 mo, alisin mo yung pagiging fatalistic mindset, and victim mindset. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mind your mindset. Amen? Kasi tingnan niyo po yung sa storya ni Jonathan, no? Balikan po natin yung ang kinakwento ko. Mga kaaway nila, Filisteo. They all have the armor, they all have the swords, no? Lahat ng mga sandata para magapi sila, no? Ginigera nila yung Israel eh. No? Pero versus sa Israel, walang swords, walang spear, walang pandigma, no? Tapos nagtatago pa yung karamihan. Alam niyo during this time, nagtatago pa yung mga karamihan sa kuweba, sa hukay, no? Sa ilalim ng lupa, and even sa bundok. At yun nga, sabi ko nga, wala silang panday. Ang meron lang sandata, yung prinsipe na si Jonathan at ang kanyang tatay na si King Saul. No? Imaginein po ninyo ito, sasabihin ni Jonathan sa kanyang mga kasama, no? Sugat, mga kapatid! Tapos dala-dala nila yung pang-araro. Ano yon? Yung rake. Diba? Yung may ganon, ang tawag doon? Kalaykay. O kaya naman yung isa, karit. Diba? Sugad. Yung metong siguro, palo. Diba? Amen? Imagine that. They all have the reason to have a victim mindset.
Pero, ibahin mo si Jonathan. Meron siyang supernatural mindset. Sabi niya, no one, nothing can hinder the Lord. Amen? Siguro kung meron kang ganong klase ng fighting spirit, mag-breakthrough ka talaga. Amen? Amen? Hindi po niya sinabi, unfair naman si Lord. Diba? O kaya hindi niya sinabi, talo na kami. Kasi wala kaming ganito. Kasi wala kaming ganyan. Hindi ho nila hinintay na may gawin ng Diyos. He took the first step. Amen? Meron pong verse sa Bible, ang sabi ng word na yon is that, lumapit kayo sa akin at ako ay lalapit sa inyo, sabi ni Lord. Sino pong nag-take ng first step? Tayo, di ba? Tao. Amen? Lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. Take the first step, mga kapatid. Amen? Hindi ho perfect yung condition ni Jonathan kasi sabi ng Bible, kung aantayin mo yung perfect timing, hindi yan dadating. Kung lagi mong aantayin na merong perfect condition before ka kumilos, hindi ka na makakaalis sa pwesto mo. Amen? Lagi mong inaantay, dapat may ganito, dapat may ganyan, bago ka kumilos, bago mo sundin yung pinapagawa ni Lord. Walang mangyayari. No, alam niyo po ba, doon sa 1 Samuel 14 verse 1, hindi man alam ng tatay ni Jonathan na umalis sila nung kanyang armor bearer. Sabi niya, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng kanyang sandata, halika, tawirin natin ang kampo ng mga Filisteo. Hindi niya ipinaalam sa kanyang ama. Siyempre, baka pigilan siya. Diba? Baka yung thought niya is, dahil siya yung anak ng prinsipe siya yung next in line sa trono dapat. 'Di ba? Siguro pipigilan siya ng kanyang ama. No? Kaya hindi siya nagantay ng perfect condition. At lalong-lalo nang hindi niya sinisi ang kanyang sitwasyon. Amen? Sabi niya nga, marami man o kaunti, sugod, sabi niya. 'Di ba? Tara. Amen? Kaya kapatid, ano pang inaantay mo? Yan ang tanong ng Lord sa atin ngayong umagang ito. Anong inaantay mo? Nasa iyo na lahat ng kailangan mo. Amen? Imaginein mo, di ba? Yung mga nagpapapayat, bumili ka na ng treadmill, bumili ka na ng dumbbells, pumayat ka na. Hindi, di ba? Kasi minsan kailangan mo lang talaga discipline mag-walking ka lang Amen? Lagi ang mindset natin, kailangan bilhin ko to para magawa ko to. Pero ang totoo niyan, nasa iyo na lahat ng kailangan mo. Amen po? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, mind your mindset. And then pangalawa, if we want to have breakthrough sa ating buhay, if we want to have momentum, no? Kasi sabi ko nga, kailangan mag-gain ka ng momentum at makip mo yung momentum na yon hanggang sa mabasag mo yung pader para makaalpas ka dyan sa level mo na yan. Amen? Pangalawa na kailangan mo aside sa minding your mindset, kailangan is yung movement. Pakisabi sa katabi mo, movement. Pag sinabing movement, ito yung act of changing a physical location or position. Kung nandito ka sa left, pumunta ka sa right. Okay, that is movement. Amen? Kung nakataas ang kamay mo, binaba mo, that is movement. So you have a change of position or location. Okay? Ang ibig sabihin ng movement, meron kang nararating. Amen? Kapag may momentum ka, ganun. At kapag merong momentum, mas mabilis mong mapupuntahan. Mas mabilis mong ma-accomplish yung dapat mong gawin. Amen? So, tingnan po natin yung dun sa storya ni Jonathan, di ba? Humingi po siya ng sign sa Lord. Kung babasahin mo yung mga kasunod na verse.
humingi siya ng sign sa Lord kung pagpunta nila doon, susugod ba sila. No? Ang hiningi niyang sign sa Lord is, kung sasabihin ng Filisteo, yung mga Filisteo na, hintayin nyo kami, no? Hintayin nyo kami dyan, sila yung aakyat, hindi sila susugod. Pero pag sinabi nila, no, yung sign na hiningi niya, na pag sinabi nila na hali kayo para makita nyo ang yung hinahanap, yun yung sign na bababa sila para sugurin yung mga nagkakampo doon. Okay? So, ano nangyari? Lumapit nga sila, no, sabi niya sa armor bearer niya, halika, pumunta sila doon sa ng bangin. No, sabi ng Filisteo, ayan na yung mga Israelita, kasi nga, di ba nagtatago sila? Lumalabas na sila. And then sumigaw yung Filisteo, sabi niya, hali kayo, sabi niya, para makita nyo ang hinahanap ninyo. Diba? So, yun po yung nangyari. Kaya sabi ni Jonathan sa kanyang armor bearer, ayan na, binigay na ni Lord sa atin itong mga Filisteyong ito. Sumugod na tayo. Okay? So, doon sa pagsugod po nila na yun, nakapatay sila ng 20 na Philistines, na silang dalawa lang. Okay? 20 Philistines, no? So, nagkagulo doon sa kampo nila, no? So, nung marinig po yun ni King Saul, sabi niya sa verse 20, agad na tinipon ni Saul ang mga tauhan niya at sumugod sa digmaan. Kasi nung nagkakagulo na sa camp, sabi ni King Saul, tingnan nyo nga, sinong nawawala sa atin? Di ba? Hindi naman nagpaalam si Jonathan at yung kanyang armor bearer. So sabi nila kay King Saul, lang nawawala po si Prinsipe Jonathan at ang kanyang armor bearer. So sabi niya dito, kaya pagkatapos noon, agad niyang tinipon yung kanyang mga tauhan at sumugod sa digmaan. Nakita nila ang mga Filisteo na nagkakagulo at sila nagpapatayan. Biruin mo yon? Kayo, nagpatayan. No? Yun yung work ni God. Amen? Sabi niya, pati yung mga Hebreo na dati kakampi nila, no? Na dating kakampi ng mga Filisteo ay pumunta na sa kampo ng mga Israelita at kumampi na kina King Saul at Jonathan. Nang makita ng lahat ng mga Israelitang nagtatago sa kaburulan ng Ephraim na nagsitakas ng mga Filisteo, sumama na rin sila sa paghabol. Ito po yung kapag merong movement. Yung mga dati na hindi nila kasama, sumama na. Yung mga dati na bumaliktad, bumalik na. Amen? Yung mga dati na nagtatago, lumabas. Nung nakita nila na merong movement. Alam niyo kapatid, minsan para tayong baliw. Yung ikaw lang mag-isa na gumagawa doon sa pinapagawa ni Lord. Pero pag nakita ng iba, yung power ni God na kumikilos sa buhay mo, sasama na rin sila. Amen? Yung mga dati, hindi mo kakampi, ngayon kakampi mo na. Diba? Yung mga dati na ayaw mag-participate, magpa-participate na doon sa movement. Amen? Na ginagawa ninyo. Amen po. Kaya kapatid, tingnan po natin. Actually, may video dyan, Kuya Abe. Kung papakita mo, yung link nandyan sa sa pinakababa nung anong page ko nilagay. Papakita ko po sa atin yung power ng movement. Sa page 11, sa baba, nandoon yung link, doon sa Word. Okay. Sige, habang hinahanap ni Kuya Abe. No? Alam nyo, tuloy ko po yung sinasabi ko. No? Yung kasing movement, it creates momentum. Akala ng iba, kailangan gawin mo muna yung hilig mo before kang magka-passion. Pero baliktad, kailangan gawin mo muna para magka-passion ka. Para magkaroon ka ng fire in your heart. Amen? How many of us, yung halimbawa, paglilinis,
Di ba, minsan ayaw mo maglinis, pero pag inumpisahan mo, tuloy-tuloy na. Kasi ginanahan ka na. Tama? Ganun po yung ginagawa ng movement. Kapag nakita natin, di ba, tayong lahat dito, minsan isa lang muna yung nag-evangelize, nag-invite, konti lang yung nagse-cell group. Pero if we do it for a longer time, no, maaaring yung iba sumama na rin. Amen? Amen? So any project or any goal na gusto mong umpisahan sa buhay mo, kapatid, expect mo na minsan ikaw lang mag-isa. Pero later on, makaka-inspire ka ng iba na sumunod sa yapak mo. Amen? Amen po? Meron pong patotoo si Pastor Rafi Pandillo. Ito pong pinipreach ko sa atin is galing doon sa leadership summit na hinost nila. So, sabi niyang ganyan, we can really relate, or I can really relate to his story. Kasi si Pastor Rafi, yung pangalan ng church nila is Grace Testament Church. So, siya po is not the original pastor of that church. Yung kanilang church is 70 years na, no, on this year. No? Pero nung unang datnan niya, 30 katao lang ang nandoon. Merong property yung church, merong konting mga leaders. Pero madaling sabi, it is a dying church na. Kasi biruin mo, almost 70 years na ho sila. Pero ngayon, from 30, nag-grow ang church nila into 1,000 plus. No? Biruin niyo po yan. From 30 to 1,000 plus. And alam ko, ganun din po ang gagawin ni Lord sa atin. Di ba? From 30, magiging 1,000 plus din tayo. Amen. Sinong naniniwala doon? Amen. O sana nandito ka pa pag nakita mo yon. Ma-experience mo pa yon. Amen? Kasi, through the grace of God, no, through the leadership of Pastor Rafi Pandillo, yung church po nila, napag-grow niya into 1,000 plus. At alam nyo, hindi ho siya ang bida doon. Ang bida doon ay yung mga taong sumunod doon sa kanyang leadership. Amen? Nandyan na ba, Kuya Abe? Nakita mo na? Wait lang po. Ayan. Okay, eto na po yung video. Para mas maintindihan natin yung power ng movement. Alisin mo muna yung free show. Pansinin po natin yung lalaking sumasayaw. Medyo malikot lang. Being a first follower is an underappreciated form of leadership.
Now it's not a lone nut and it's not two nuts. A tree is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirt, Nagets po natin? Amen? That is how you make a movement. Una, para kang tanga. Parang baliw. Di ba? Yung susunod ka, amen? Kagaya ni Jonathan, sila lang dalawa nung kanyang follower, pero nag-umpisa sila. Sumunod sila. Amen? Gumawa sila. And then hanggang sa sumunod na yung mga nagtatago, nagtaksil, no? Amen? At yung mga sundalo ng kanyang tatay. Amen? Kapatid, ano yung ginagawa mong mabuti? O ano yung gusto mong simulan na mabuti para sa Lord? Di ba? Una, para kang tanga. Ikaw lang mag-isang gumagawa. Ikaw lang yung mag-isang naniniwala. Amen? Pero if you stay long enough para gawin yan, magbe-breakthrough ka. Sasama din ang iba sa'yo. Amen? Kaya po sa church natin, no, meron talagang mga tinatawag na early adopters. Ito yung pag sinabi mo, agad susunod. Meron naman yung mga late adopters. Titignan ko muna kung effective, tsaka ako susunod. And then, meron talaga na laggards, na kung tawagin. Ito yung mga talagang masaya na sila na mag-a-attend. Okay? Masaya na nag-a-attend, nagta-tithes. Okay lang po yun. Huwag natin silang awayin. Amen? Kasi meron po tayong gagawin sa church natin. Ibabalik po natin yung training para sa leadership process natin. And I know, sometimes, ayaw pa muna natin. Tignan muna natin. Parang ganon. Pero yung mga willing, amen, kayo ang tunay na hero. Amen. Bakit? Kasi naniwala kayo kay Ate Wilma doon sa pinapagawa ni Lord. Kasi yung tunay na bida doon, yung unang sumunod. Dahil may unang sumunod, apatokino ring alwa. Wapin naman hindi po yung scripted. Meron silang parang gathering, sayaw-sayaw sa gitna yung lalaki. Hanggang sa dumami ng dumami yung kumopya sa kanya. No? So, tuloy, yung mga hindi na nakijoin, sila na yung out of place. Amen? Alam niyo, sa church po natin, ganon. Minsan, madaming ayaw pang sumama sa cell group, sa leadership training. Pero pag nakita nila, madami nang sumusunod, may hikayat na rin. Amen? Amen po? And this also applies sa ating pong sariling buhay. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw. Baka pumanaw. Amen? Galaw-galaw, baka pumanaw. Amen? Yun po yung first 2 points ng ating pag-aaral. So next Sunday, tutuloy po natin yung 3rd and 4th point. May nakuha po ba tayo? Amen? Mind your mindset and movement. Amen? Gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo ngayong 2026, mind your mindset and have a movement. Amen? Tumayo po tayong lahat. Lord, salamat po sa encouragement mo sa amin ngayong umagang ito. Tunay nga po, Lord, na meron kang sovereignty at meron din kaming responsibility. Dalangin ko, Lord, na bawat isa na nakikinig sa mensahe na ito will be a responsible Christian. In Jesus' name. Lord, I pray and declare yung pong sinabi mo na meron kaming love, power, and self-discipline, and sound mind. Yun nga po yung mag-manifest sa buhay po namin, Lord.
Tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng tamang mindset, Lord, at magkaroon ng tamang movement, Lord, sa buhay po namin. Para, Lord, gumalaw kami, makaalis kami sa pwesto po namin, magkaroon po kami ng breakthrough, Lord, this year, 2026. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon. Dalangin ko ito'y matanim sa puso't isip ng bawat isa. At paglabas sa lugar na ito, talagang i-apply po namin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating communion. Tawagin ko po si Pastora Mila para po sa ating communion. Nais mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nakita mo, Diyos, na ginagawa ang kalooban mo, God. Kaya sa araw na ito, Panginoon, we will seal it.
ihandog po ninyo yung sarili niyo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Kung meron na pong lahat, sabi po ng salita ng Panginoon, tinanggap ko ang aral sa Panginoon at ibinabahagi ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat ay hinati-hati iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Subuko na. Thank you, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong katawan. Lord, na nabay-ubay doon sa krus, Lord God, na aming tinanggap, Panginoon, sigulo, Lord God, bilang pag-aalala sa iyo, sa iyong paghahandog para sa amin. Gayun din naman, taas po natin ang saro. Matapos maghapunan, ay kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom sa pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Thank you, Lord God. Pagka tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa muli niyang pagbalik. Salamatan po natin ang Panginoon. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Lord, salamat po, Lord God, that you have come, Panginoon, that we may have life and have it more abundantly. Thank you, Lord God, for giving your life for us, Lord God, for redeeming us, blessing us from all our sins. Lord, today, Panginoon, we commit ourselves to you, Lord God, and to every word that we have received, we have listened to, Panginoon, to Lord, ay tunay na tumingo sa aming puso. Magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na momentum sa aming buhay, Lord God, sa aming pananampalataya, sa aming pamilya, sa trabaho, sa eskwela, Panginoon, Lord, at sa pang mga bagay, Panginoon, Lord, sa ministry, Lord God, na pinipare mo para sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay gagamitin mo maitili, O Lord God, this year we declare. Sige, mag-declare ka ng every good thing sa iyong buhay. We declare, Lord God, Lord, ang tagumpay, Panginoon, help us to be successful, Lord God. Let every goals, Panginoon, and plan that we have, Lord God, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, to have success, Lord God. And it will come to pass, Lord God, through your help. For it's not by might nor by power, but by your Spirit, O God. We need the power of your Holy Spirit, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, and we commit everything to you today, Panginoon, and we trust everything to you, O Lord God. Lord, hanggang sa buong taon ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. And we declare, Panginoon, victory upon our lives. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, bigyan po natin ng malakas na palakpak po